Mga kaibigan, napanood nyo na ba ang pinakabagong pasabog sa Philippine politics? Magnanakaw ng manok, pati sariling kaibigan, tas pag nagkasala kay Atong Ang. Yan ang linya na umuugong ngayon sa balita, sa X at maging sa mga chismisan sa kanto. Pero ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng linyang ito? Sino si alias Totoy at bakit niya sinasabing si Atong ang utak, no, sa likod ng pagkawala ng 34 na sabungeros, no? At teka, ba't parang teleserye ito? Itong mga aligasyon, ha? Parang script ng isang blockbuster, pero this time totoong buhay ang peg, ha? Kasama ang drama, intriga at politika. Kami rito sa #WalkWithLan, layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan natin, ha? Lalo na ang mga OFW sa Saudi, Dubai, Hong Kong at US ang maabot ng katotohanan at critical analysis ng mga isyung tulad nito. Kaya't i-hit na ang subscribe button, ha? I-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao o kahit sa Toronto at Sydney. Kung gusto nyong suportahan kami, magpadala rin ng super thanks, ha? Kape lang po ang katapat para mapanatili naming gising sa pagsasaliksik. Ngayon, sumisid tayo sa kontrobersyal na isyong ito. Sa loob ng ilang mga minuto, bibigyan natin kayo ng fact-based storytelling, satirical takes at policy breakdowns na magpapabago sa tingin nyo sa Philippine politics. Tara, simulan na natin. Kung hindi mo pa narinig ang tungkol sa missing sabungeros, heto ang quick rundown. Mula 2021 hanggang 2022, 34 na sabungero, o ang mga mahilig sa sabong ang biglang nawala na parang bula. Hindi ito simpleng krimen, Ito ay isang high-profile na kaso, na kinabibilangan ng mga malalaking pangalan tulad ni Charlie Atong Ang, isang kilalang gambling tycoon, at si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na ngayon whistleblower. Ayon kay Totoy, si Atong ang mastermind sa likod ng mga pagdukot at pagpatay sa mga sabungerong ito. Pero teka, bago tayo magmalaki ng konklusyon, let's unpack this, mga kaibigan. Si Totoy, sa kanyang mga panayam, sinabing ang mga biktima ay itinapon sa Taal Lake at may mga videos pa nga raw siyang ebidensya. Talaga? Pero sabi ng Department of Justice, wala pang kumpirmasyon ng mga butong natagpuan. Sa Taal Lake ay talagang buto ng tao. So ano ang totoo? Si Totoy ba ang bayani ng kwento? O isa din siyang suspect na ngayon ay kumakanta para makaligtas? At si Atong Ang, siya ba talaga ang big boss ng krimen o biktima ng mga akusasyon? Okay, parang plot twist sa teleserye, di ba? Pero seryoso, let's dig down deeper. Kung nahook ka na sa kwento, i-pause muna at i-share ito sa mga kababayan natin sa Riyadh, Dubai o kahit sa Singapore. I-hit din ang subscribe button, para updated ka sa mga susunod nating deep dive. O si Julie Dondon Patidongan alias Totoy ay isa sa mga akusado rin sa kaso ng missing sabungeros. Pero noong July 2025, bigla siyang lumantad bilang whistleblower. At sinabi ni Atong Ang at maging ang actress na si Gretchen Barreto ang nasa likod ng krimen, Yes, mga kaibigan, pati showbiz na damay, pero bakit nga ba biglang kumanta si Totoy? Ayan, ayon sa kanya, natanggap niya raw ang mga video na nagpapakita ng mga bangkay na itinapon sa Taal Lake. Sabi pa niya, may mga pulis na tumatanggap ng hanggang 2 million pesos monthly payola mula kay Atong Ang. That's a lot of money, mga kababayan. Pero heto ang catch. Si Totoy rin, ayon kay Atong Ang, ay sinampahan ng kaso sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Mga kasong conspiracy, grave threats at slander. So sino ang paniniwalaan natin? Ang whistleblower na may ebidensya o ang negosyanteng sinasabing may koneksyon hanggang sa Malacanang? So alam nyo, kung ito nga talaga ang totoo, parang si Atong ang Thanos ng sabong industry. Snap lang, nawawala ang mga kaban, pero si Totoy parang siya ang sidekick na biglang naging hero. Pero may question mark pa rin sa credibility. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan sa Jeddah at Los Angeles? Mag-comment kayo sa baba. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng Philippine National Police at Department of Justice. 15
pulis ang nasa restrictive custody ngayon dahil sa aligasyon ni Totoy na sangkot sila sa pagkawala ng mga sabungero. Sabi ng PNP chief na si General Nicolas Torre III, tinitingnan na rin nila ang iba pang personalidad na posibleng sangkot. Pero teka, bakit parang ang bagal ng aksyon? Ang DOJ naman ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay naghahanda na raw ng kasong murder laban sa mga suspect, no? Pero heto ang kicker. Sabi ng DOJ, wala pang ebidensyang kumpirmado na ang mga butong na recover sa Taal Lake ay talagang human bones So paano ito? May hustisya ba talaga para sa mga pamilya na nawawalang sabungero? O isa na namang political circus ito? Ay, nako, kung nasa Davao, Cebu o kahit nasa London ka, malamang iniisip mo rin ngayon. Kung gusto nyong malaman ang susunod na kaganapan, isubscribe na ang channel natin. Target natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFW ang maabot natin sa Qatar, Kuwait at Canada. No? Mag-super thanks na rin para sa mas maraming content na ganito. So wag natin kalimutan ang sabong ay hindi lang laro sa Pilipinas, ito'y industriya na may malalim na ugat sa politika at ekonomiya. Si Atong Ang, halimbawa, may konektado sa Lucky 8 Star Quest Incorporated, isang kumpanyang malaki ang stake ng e-sabong. Pero bakit nga ba napakalakas ng impluwensya ng mga tulad niya? Simple lang, pera at power. Sa Pilipinas, ang sabong ay hindi lamang tungkol sa manok. Ito'y tungkol sa mga koneksyon sa gobyerno, sa mga pulis at maging sa hudikatura. Ayon kay Totoy, may judge pa raw na fixer ni Atong Ang na ngayon ay mataas na opisyal ng PCSO. Pero heto ang sagot ng PCSO, Chairman Felix Reyes. Wild accusations, Parang linya sa pelikula, di ba? Pero seryoso, ang aligasyon ang aligasyong ito ay iniimbestigahan na ng Supreme Court, kaya't hintayin natin ang resulta. Kung titignan natin ang ibang bansa tulad ng US o Canada, ang mga ganitong issue ng corruption at organized crime ay hindi rin bago. Pero sa Pilipinas, parang laging may dagdag na drama. Ano sa tingin ninyo? Mga kababayan sa Dubai at Singapore, isang like kung sa tingin ninyo kailangan ng mas transparent na investigasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na issue. Paano natin malulutasan ang ganitong mga kontrobersiya? Una, kailangan ng mas mahigpit na regulasyon ng e-sabong industry. Ang sabong bagamat tradisyon ay naging breeding ground ng krimen at korupsyon. Pangalawa, kailangan ng mas transparent na investigasyon mula sa DOJ at PNP. Kung totoo ang mga aligasyon ni Totoy, kailangan maipakita ang ebidensya sa publiko. At pangatlo, kailangan ng judicial reform para matiyak na walang fixers sa sistema ng hustisya. Pero heto ang tanong, posible ba ito sa isang bansang tulad ng Pilipinas kung saan ang politika at pera ay laging magkasama? Kung saan nasa Makati ka, Manila o kahit sa Sydney ka, malamang iniisip mo rin ito. Kaya mag-comment kayo ano ang solusyon sa tingin ninyo. Mga kaibigan, mula sa mga akusasyon ni alias Totoy kay Atong Ang hanggang sa mga butong natagpuan sa Taal Lake, malinaw na ang mga sabungeros iskandal ay hindi lamang tungkol sa nawawalang mga tao, tungkol ito sa mas malalim na problema ng korupsyon, impluwensya at kawalan ng hustisya sa Pilipinas. Si Totoy ba ang magpapabago ng lahat o isa lamang siyang pawn sa mas malaking laro? Si Atong Ang ba ang tunay na mastermind o biktima ng mga maling paratang? Ang sagot, mga kababayan, nasa ating pagtugis sa katotohanan. Kaya't kung na-inform at na-entertain kayo sa episode natin ngayon, i-hit ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kababayan natin sa Riyadh, Toronto, Hong Kong at kahit saan pa sa mundo. Target natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFW ang maabot natin. At kung gusto nyo suportahan ang aming content, mag-super thanks na rin please para sa mas maraming investigative episodes na tulad nito. Salamat sa panonood mga kaibigan sa Quezon City, Davao, Dubai at Los Angeles. Hanggang sa susunod na deep dive, mag-ingat kayo at laging hanapin ang katotohanan at mabuhay ang Pilipinas!